Pasok sa kusina. Ganito ang nangyayari. Charang! Ano ba to? Kaya pagpasok mo ng isang kasambahay dito sa ibang bansa, kailangan ka maging prepare. Mahaba yung pasensya mo. Kahit man mahaba ang pasensya mo, mauubos din. Grabe. Grabe ang kalat tayo. Ganito ang mga... Kaya dito, kailangan mo lang talaga i-relax ang sarili mo para di ka ma-stress. Kasi pagod ka na nga, stress ka pa, bibigay na talaga ang katawan mo. So, kailangan lang, take it easy lang mga OFW. Kaya natin to, mga single mom. Gabi walang basura dito, pero tingnan mo yung mga basura, nagkantang tumbi-tumbi na. Okay naman kung may pusa ang isang bahay, pero pag ganitong klaseng sitwasyon, ang hirap, makalat. Tutumbahin ng pusa yung mga nakalagay Para dito. Para naman maliwanag ang ating buhay, buksan natin tong shutter ng bintana. Dahil sumasabog na nga sa labas, sumasabog pa yung utak mo dito. Pagpasok mo, unang-una, pagkagising mo, ito yung bungad na makikita mo. Puro na lang reklamo si Inday. Kapag tumatagal talaga yung isang OFW, na meron talaga tayong ugali na magre-reklamo. Malaya lang naman tayong magreklamo, no? Kaya wag mo na lang akong i-bash. Dito ko na lang binubuhos yung inis at gigil ko sa mga kalat. Kaya intindihin nyo na lang yung isang OFW pag nagre-reklamo. Kasi realidad talaga ng isang OFW. Mostly talaga sa mga OFW. Hindi naman tayo pwede magreklamo dahil katulong tayo. At saka sinasahuran tayo. Kaya lang, pwede ba namang huwag namang ganyan? Kasi nagkalat-kalat talaga. Grabe. Yung bang pag-alis mo malinis. Tapos pagbalik mo, ito na makikita mo. Ay nako. Pag sa ibang ano lang to, wala na lang si paglipara na talaga. Bakit ba ganito walang mga disiplina at mga hindi naman to mga bata, mga matatanda na wala mga asawa, hindi ko alam, nag-aaral naman sana. Saan to yung mga pinag-aralan in taon? Oy, hindi naman tayo ganun. Simpleng buhay, simpleng tao, matuto tayong maglagay ng mga kalat kung saan pwedeng ilagay. Magkalat ka sa isang lugar. Hindi naman yung isang buong kusina naman, pinagkalatan naman, parang awa nyo naman. Pwede nyo ba namang tulong-tulungan nyo naman yung katulong para hindi naman masakit sa mata pag-akit kasi nagsipaglaglagan na, nilalaglag ng pusa. So, di ba? Para ka rin maiirita pagpasok sa ganito. Kaya, dito ko na lang binubuhos sa video ko yung mga hinanaing sa buhay. Ganito ang buhay. Walang problema doon sa nagpapasahod sa amin. Wala kaming reklamo doon. Pero yung mga hindi naman nagpapasahod, puro na lang dagdag. Ay nako, parang kakaiba din na. Alam niyo kung bakit ako nagre-reklamo at nagigigil? Dahil wala akong mapaglagyan sa mga gagawin ko. Kagaya nito, gagawa pa ako na inumin ng matanda. Saan ko ilalagay? Kailangan ko pang linisan yung kalat bago ko gagawin. Tapos ngayon, pag maaga magising yung matanda, ako yung kawawa. Kasi nagkalitsi-litsi na ang ginagawa ko. Kasi naman, ang daming kalat, nakalagay, walang space yung lagayan ko. Saan ko ilalagay yung saan ko ilalagay yung kailangan ko pa maglinis, diba? Iligpit muna yung mga kalat. O, tingnan mo naman. Kailangan mo pang maglakad. O, malayo yan eh. Ang laki ng kusina. Hindi ko alam. Ito na kasi o, tingnan nyo. Tombi-tombi na. Nauhulog na yung mga gamit na yun. Dahil yan sa pusa, dahil din sa kalat, dahil naamoy nila yung mga pagkain na di ko alam. Ay nako Lord. Buti nga hindi nahulog yung pinaka-importanting ashtray. Pag mahulog yan, ako, sisigaw yung bumibili niya yung matanda. Ito na yung Diyos sa ginawa natin. Oh, tingnan nyo to. Dadaputin ko muna itong basura. Maganda kasi yung pagpasok mo, yung matiwasay, okay lang sa amin na maraming hugasan. Huwag lang yung pakalat-kalat. Ay, Diyos ko. Kung saan nakalagay ang Kleenex. Opos na sigarilyo. Ikusin na to eh. Bakit ba may mga opos ang... Ay, di ko alam. Wala akong masabi.
Ganito sila kaaksayado sa pagkain. Hindi inuubos. Tapos tingnan nyo guys, yung tawel na tinakip, nandito lang. Ano ba to? Kasi mga tao to dito. Thank you.